Nawala sa momentum si Justin Noypi Brownlee. Dwight Ramos gumawa ng back-to-back 3-point shot at Kai Sotto hindi nakapaglaro dahil sa kanyang rib injury. Well mga kaibigan, finally semifinals na nga po Gilas Pilipinas kontra dito sa malalakas na player ng Brazil. So nakita naman natin mga kaibigan, talagang nahirapan dito ang Gilas Pilipinas. Abot kamay na sana ng Gilas ang pagkapanalo. Malakas ang first 5 lineup ng Gilas Pilipinas mga kaibigan, which is nakita natin si Chris Newsab, si Junmar Fajardo, Dwight Ramos, wala si Kai Sotto, pinalitan ni Japit Aguilar at si Justin Noypi Brownlee. First quarter mga kaibigan, nakita nyo naman kung paano nakipagsabayan at nagpakitang gilas ang ating national team. So nakita nyo, tambak po ng 10 points itong Brazil sa first quarter, no, sa score na 12-22. Ang nangyari mga kaibigan, no, pagdating po ng second quarter ay unti-unti po nakakahabol etong Brazil. Kinulang po sa malakas sa depensa eto nga pong Gilas Pilipinas natin dahil hindi nakapaglaro ang ating 7-footer big man na si Kai Sotto na pantapat sana sa mga ex-NBA player ng Brazil. So pagdating po ng second quarter, nagtapos po sa score na 27-33. So nakakalamang dito, unti-unting umaangat po ang score ng Brazil. Pagdating mga kaibigan ng second half, dito na po lumabas ang malaking problema ng Gilas Pilipinas natin, which is nakita nyo po kung paano nakahabol, no, dito sa third quarter dahil sa malakas na offense at defense ng Brazil. Yung experience ng mga ex-NBA player ay nagamit nila sa mga crucial and intense na laban. So nagtapos yung third quarter sa score nga po na 51-39. Lamang po mga kaibigan ng Brazil. So paano ito hahabulin ng Gilas Pilipinas? Pagdating naman mga kaibigan ng fourth quarter ay lumakas din ang depensa ng Gilas Pilipinas natin, pero hindi nagpapatalo itong Brazil mga kaibigan. So nakita nyo talaga, napakatindi ng laban. Do or die po talaga yung nangyari dito sa fourth quarter. Under 8 minutes, no, ay 10 puntos pa po ang kalamangan nga po ng Brazil sa Gilas Pilipinas mga kaibigan, which is nakita natin lumabas yung talagang kahinaan ng Gilas kapag walang big man po na dumidepensa dito nga po sa kalaban natin sa Brazil. So nakita nyo kahit paano ginawa naman ng Gilas Pilipinas nila. Si Coach Tim Con ilang beses na po nagpatawag ng timeout. Ibinibigay naman ni Coach Tim Con ang best niya dahil sa kanyang advanced na sistema dito sa Gilas Pilipinas. Pero once po kasi napasukin na ng kaba ang Gilas Pilipinas natin at mawala ang kanilang konsentrasyon kapag nakakahabol ng kalaban, na-intimidate po sila at nawawala sila or na-out of focus sila sa game. Well, kahit paano naman mga kaibigan ay pinahirapan ng Gilas Pilipinas etong malalakas na player ng Brazil mga kaibigan, no, tulad ng aking sinasabi, lahat naman ginawa ng Gilas Pilipinas, kaya dapat walang sisihin.